Sa pagsisimula ng Fire Prevention Month, mas pinag-iigting ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang kanilang paghahanda para maiwasan ang matinding pinsala sa buhay at ari-arian. Ngayon pong araw na ito, nandito tayo sa Pasig City Sub-Fire Station, dito po sa Ortigas Avenue, para malaman natin kung gaano pa sila naghahanda sa pagtugon sa mga sunog na maaaring mangyari. Dahil ang Fire Prevention Month hindi lamang naman po talaga dapat gagawin tuwing buwan ng Marso, kundi sa loob ng isang taon, dahil nakikita ho natin doon sa mga nangyayaring sunog, may mga nabubuwis na buhay dahil ho sa kawalan ng sapat na kaalaman kung paano maiiwasan ng sunog at kung ano ang gagawin kapag nagkakaroon ng sunog. At sa puntong ito, makakausap po natin si Senior Fire Officer 4 Rochelle Baltazar at para malaman sa kanya, Ma'am, Fire Prevention Month na ho tayo, di ba? Pero araw-araw nagkakaroon ho ng sunog, di ba? Mas paano pa yung ginagawa ninyong paghahanda para tumugon doon sa mga kababayan natin na nagkakaroon ho ng sunog? Hindi lang tuwing buwan ng Marso, kundi sa loob ng isang taon. Bali, ngayon pong Marso, magkakaroon po tayo ng kick-off ceremony, which is mamaya pong hapon yun, nagaganapin sa Quirino Grandstand. Meron din po tayong ginaganap na art contest, which is nandiyan ang ating collage making contest, jingle contest, photography contest, and yung ating interpretative dance, which is Hataw Kabataan, which is gaganapin po every city station dito sa ating NCR. Siyempre, pagka tumutugon ho kayo sa mga sunog talaga, minsan may mga pagkakataon na talaga kailangan mag-responde maraming bumbero. At na El Nino ngayon, di ba? Yun ba kakulangan ng tubig dahil El Nino ngayon, nakaka-apekto ho para mas mabilis kayong makatugon at makaabulan ng mga sunog? Yes po. Siyempre, katulad po niyan, kung halimbawang sa fire scene po, nagkaroon po tayo ng lack ng water, anong mangyayari? So, lalaki po. Pero, sa dami naman po ng ating mga fire trucks at mga volunteers, and BFP rin po. Marami po tayo dyan ng mga kasama na which is nagkakaroon din tayo ng pagtuturo sa kanila. Pero sabi nga, di ba, di bali ng 10 beses kang manakawa, wag ka lang masunugan, di ba? Yes, ma'am. So ano mabibigay natin payo sa mga kababayan natin? Dahil madalas yung mga sunog sa bahay, sabi sa mga nakasaksak na mga electric appliances, ano ba yung mga talagang basic na pag-iingat ng mga kababayan na dapat tandaan para maiwasan natin na magkaroon ng sunog? So, unang-unang sa lahat, Ma'am Susan, tanggalin po ang lahat ng mga saksak ng mga appliances kung hindi po ito ginagamit. Pangalawa, wag po nating masyadong i-overload or gamitan ng sobra-sobrang level ng kuryente yung ating mga extension cord. Pangatlo, kung tayo po ay nagluluto sa ating bahay, ano po ang dapat nating gawin? Patayin po natin yung ang ating kalan and yung main bulb po ng ating LPG tank. At kung magkakaroon din naman po tayo ng brownout, gumamit po tayo ng flashlight. Wag Hindi mga po kandila. Oo. Kasi yung mga kandila, yung isa sa madalas sa pinagmumulan ng sunog, no, ma'am? Yes po. Ma'am, ito po, halimbawa nagkaroon po ng sunog. Yung mga nangyari sunog, naku, lagi yung may mga report na namatay, di ba? At nakakalungkot siyempre yung mga ganong balita na mga miyembro ng mga pamilya yung namamatay doon sa mga sunog na minsan hindi naman ganong kalakihan. Kapag nagkaroon ng sunog, ano po ang unang-unang dapat gawin ng mga kababayan natin? Unang-una po natin dapat talagang gawin is tumawag po tayo sa pinakamalapit na bumbero. At hindi po yung nagbi-video po tayo. At lumabas agad? Yes po. Lumabas po tayo kung malapit po tayo doon sa nasusunugan na area. Ako may naiwan na sabi, importante, dapat ba balikan pa yon? Hindi na po. Ang tandaan po natin, pag nagkakaroon po tayo ng sunog na mas importante po ang ating mga buhay. Kaysa po sa ating mga material na bagay. Okay, maraming salamat sa Senior Fire Officer 4 Rochelle Baltazar. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.